While the Philippines still remains as one of the world's largest coconut producers, our neighbors have already outpaced us in farm yield and in the scale and competitiveness of the products derived from the coconut. Indonesia in scale and reliability, Vietnam in export strategy, and Thailand in value creation. Gusto nating itaguyod ang Pilipinas bilang namungunang coconut exporter sa mundo. Pero hindi mangyayari yan kung hindi umaangat ang buhay ng mga maliliit na magnunyog. Sa tingin ko po, hindi pa natin nasisid ang ilang tunay na dahilan kung bakit sadsad ang kabuhayan ng mga pamilya sa sektor na ito. May ilang probisyon at mekanismo sa implementasyon ng Coconut Farmers and Industry Trust Fund Act na baka kailangang tignan at amyendahan. Lalo na kung ang kita at oportunidad ay hindi pa rin agad nararamdaman ng ating mga magnunyog. Gaya halimbawa sa diversification at replanting. Ang ating magsasaka ang gumagawa ng dagdag na trabaho at pamumuhunan habang ang mas higit na bahagi ng kita ay napupunta pa rin sa mga may-ari ng lupa. Sila ang magtatanim pero dapat sila rin ang aani. Kung pinapaputo natin ang mga lumang puno para magtanim ng bago, dapat may sapat na suporta habang hinihintay nila itong mamunga at mapagkakitaan ulit. Kung wala, parang 5 taon natin silang inilagay sa alanganin. We need to revisit and redesign this policy to close a number of major gaps and ensure that benefits are directly felt by coconut farmers, their families, and the coconut industry as a whole. Salamat po, Mr. Chair.